Tekstong argumentatibo. Maligayang pagdating sa aming impormasyonal na video tungkol sa tekstong argumentatibo, isang mahalagang bahagi ng pagsusulat na panghikayat. Ang tekstong argumentatibo ay isang anyo ng pagsulat na naglalayong magpresente ng isang pananaw sa isang partikular na paksa, suportado ito ng lohika, ebidensya, at mga kontra-argumento. Ang layunin nito ay mapaniwala ang mambabasa sa kahalagahan ng pananaw ng may akda at mahikayat silang kumilos o tanggapin ang isang tiyak na paniniwala. Karaniwang sinusundan ng tekstong argumentatibo ang isang estrukturadong anyo, na binubuo ng isang introduksyon, kung saan ipinapakilala ang tesis na pahayag, mga talata ng katawan, kung saan nililinaw ang mga argumento at ebidensya, at isang conclusion, kung saan iniuugnay ang mga pangunahing punto at hinihimok ang mambabasa na kumampi. Mga mahahalagang elemento ng tekstong argumentatibo ay kasama ang malinaw na tesis na pahayag, lohikal na pag-iisip, mapanuring ebidensya, at pagkilala sa mga kabaligtaran na pananaw. Maaaring matagpuan ang mga halimbawa ng tekstong panlilinlang sa iba't ibang anyo, tulad ng mga sanaysay, kolum ng opinyon, at editorial. Narito ang ilang halimbawa ng tekstong argumentatibo. Una, sanaysay tungkol sa pagbabawal ng plastic bags, isang sanaysay na naglalayong ipahayag ang posisyon na dapat ipagbawal ang paggamit ng mga plastic bag. Ang manunulat ay nagbibigay ng mga argumento tulad ng epekto nito sa kapaligiran, pagkasira ng ekosistema, at alternatibong solusyon tulad ng paggamit ng reusable bags. Pangalawa, talumpati tungkol sa death penalty, isang talumpati na naglalayong kumbansihin ang mga tagapakinig na suportahan ang pagbabalik ng parusang kamatayan. Ang manunulat ay nagbibigay ng mga argumento tulad ng pagpapanatili ng kaayusan at pagkakaroon ng deterrent effect sa mga kriminal. Pangatlo, editorial tungkol sa Reproductive Health Bill, isang editorial na nagpapahayag ng suporta sa pagpasa ng Reproductive Health Bill. Ang manunulat ay naglalahad ng mga argumento tulad ng pagkakaroon ng access sa family planning methods, pagpapabuti ng kalusugan ng mga kababaihan, at pagkontrol ng populasyon. Pang-apat, sanaysay tungkol sa climate change, isang sanaysay na naglalayong ipahayag ang posisyon na ang climate change ay bunga ng tao at dapat na agarang aksyonan. Ang manunulat ay nagbibigay ng mga argumento tulad ng pagtaas ng temperatura ng mundo, pagkasira ng mga ekosistema, at epekto nito sa mga sakuna tulad ng bagyo at pagbaha. Panglima, talumpati tungkol sa legalisasyon ng same-sex marriage, isang talumpati na naglalayong kumbansihin ang mga tagapakinig na suportahan ang legalisasyon ng same-sex marriage. Ang manunulat ay nagbibigay ng mga argumento tulad ng pagkilala sa karapatan ng mga LGBTQ dagdag na magpakasal, pagpapalakas ng pamilya, at pagtaguyod ng pantay na karapatan. Sa pagtatapos, mahalaga ang paghuhubog ng kasanayan sa tekstong panlilinlang para sa epektibong pakikipagtalastasan, pagpapahayag ng mga ideya, at paghikayat sa iba. Salamat sa pagpanood ng aming video. Manatili para sa higit pang impormasyon. Please like and subscribe to our channel by clicking the bell icon.